Hello mga kabibig, welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na channel with evidence at mga Bisaya. Diha, kumusta mo ay? So atong pag-usapan ngayon, nabasa ko breaking news daw ito mga kabibig, kung saan the Office of Senator Rodante Marcoleta is considering filing an ethics complaint laban kay Senator Ping Lacson regarding sa mga splice video that created a misleading claim, impression na isinusulong ni Senator Marcoleta sa pagsuko ng Kalayaan Island Group. Naku po kabibig, may laban na yata ito, Marcoleta versus Ping Lacson. Kung may point at kung talagang may ebidensya si Senator Marcoleta, pwede. Nagplano na nga sila. They're considering to file an ethics complaint laban kay Senator Ping Lacson. Naku, paano yan? Naku, yan ang sinasabi ko sa iyo, Ping Lacson eh. Diba? Ay, ewan ko kay Ping. Ay, parang hindi pa rin hindi makontrol ang bibig. So, ito kabibig, ito yung sinasabi ni Senator Marcoleta ng mga splice video at kanyang pinag-usapan ito sa kanyang programa sa Saganang Mamayan. Please watch this video. Pagka may ganyan, na ito kahit hindi naman senador, di ba? Oo. At gumawa ka ng statement na minali-mali mo, pwedeng yan, parang isang pa ng reklamo talaga yan. Oo. Kung senador, sa ano ito? Sa ethics complaint. Siguro sa simpleng Opo. mamamayan, ordinaryong mamamayan, depende sa bigat ng pinagagawa niya. Pwedeng cyber libel yan eh. Ayun nga po. Yan, oo. Ngayon, kung ito'y ginawa ng isang senador, hayaan mo na yung cyber libel kasi mas malaki ang pananagutan niya na dapat maghayag ka lang ng kung ano yung katwiran, kung ano yung katotohanan. Huwag mong imamali. Opo. Huwag kang manliling lang, huwag kang manliligaw ng tao. Isa sa tungkulin ng isang senador yung pagpapahayag ng tama para kasi tinitingala kayo ng mamamayan na totoo po. pinagtiwalaan kayo ng mandato na magsilbi kayo ng tapat. Opo. Di ba? Kaya nga po, honorable ang tawag eh. Di ba? Gagawa ka ng ganong klaseng naratibo, ibang-iba doon sa tunay na nangyari. May siguradong sa ethics committee ang bagsak mo. Oho. Alam mo, sa totoo lang, meron na akong draft niyan eh. Inaayos na lang ang ilang bahagi. Sapagkat gusto ko talagang ilitaw yung mga pinaggagawa niya patungkol sa isang naratibong taliwas sa tunay na nangyari. Sa aking palagay, hindi pwedeng palampasin itong ganito, Jen. So ang inyong opisina ay maghahain ng ethics complaint? Yun ang Laban kay Senator- yun ang magiging direksyon namin, Jen. Ganun po. Mabigat po yan, Sen, ano? Ang dahilan po ay... O dahil gumawa ka ng isang naratibo na pinalilitaw mo, ako pang gumawa niyan, ako nagsabi niyan, hindi naman ganyan na sinasabi ko. Ayun. Para sa ganon ay ma-agitate mo yung tao na magalit sa akin. Opo. At na-agitate nga nila sapagkat meron na nagsasabi, nagagalit ang mga kababayan natin na nakatira dyan sa Pag-asa Opo. at sa iba't ibang features na inoccupy ng ating mga kababayan. Opo. Hindi naman nila alam na wala naman ako sinasabing ganun. Sila yung gumawa, kagaya ng palagi nating sinasabi, mahilig silang gumawa ng isang bagay, gagamitin nila yung tinatawag nating strawman fallacy. Opo. So maglalagay sila ng isang tao sa magitan ng mga straw. Strawman. Pala sila po. Bubugbugin nila yung... samantala, tsaka ngayon, hindi naman yun ang tunay na tao. Yes po. Pagkatapos, may iwasan mo ngayon yung tunay na nangyayari. Oho. Ganyan ang palagi nilang ginagawa eh. Oho. At halatang halata naman yan. Panglilihis nga po kapag gano'n, Sen, ano? Naipakita ko na. Oho. Yung mga tanong ko, sinasagot sa ibang aspeto ng aming ipakikita ko yung mga yung meron namang official na transcript diyan eh. Oho. Nung nagtanong ako, dapat kunin mo doon sa sagot na nakalagay sa transcript. Opo. Kukuha ka doon sa isang tanong na malayo doon sa pahina ng transcript eh. Pinag-in-splice niya, pinag-dugtong-dugtong niya ang hindi magkakadugtong talaga. Oho. Anong ibig mo sabihin? Ba't mo ginagawa ito? Anong pakay mo? Anong motibo mo para gawin yun?
At sa bandang huli sabihin, congratulations na tapos dahil sa... Para lang palitawin niya na ganun nga yung sinabi ko at ganun nga yung sinagot nun. Ayun. Na gusto kong makita, ano yung motibo mo? Oho. Di ba? Ngayon pala, wala pa namang sagot itong kampo nila, Sen. Na ano? Dun sa inyong reklamo. Ngayon pa lang Ngayon ko lang naman- ngayon lang naman natin Ibig sabihin, natin. dun sa statement na ginawa nyo noong Friday, wala pa siyang Wala inilalabas. akong makita. Oo, Wala pa. Kasi Wala hindi pa. naman niya matatanggihan sapagkat kinuha natin doon sa sarili niyang Sa yung page. page kasi nakalagay yung pangalan niya doon Yes po. Hindi niya matatanggihan na ginawa niyo. Ngayon itanong ko sa kanya, bakit mo ginawa ito? Ba't mo pinalalabas na meron akong sinabing ganyan? Na wala naman akong sinabi. Oho. Nasabi ko lang yon pero sa isang bahagi. Na hindi naman niya sinagot ng ganyan. Ba't pinilit mong ilagay yung sagot na wala naman dyan? Oho. Oh, nag-succeed ka para i-agitate mo yung tao. Ba't gusto mong magalit sa akin ng tao? Oho. Hindi ba? Oho. Ganun ba yung trabaho ng isang senador? Magalit sa kapwa yung senador, Nang wala naman akong ginagawa. Oho. Oho. Wala naman akong sinasabi. Ang akin lang naman pakay, liwanagin natin ang lahat na issue na malabo. Ayun. Para sa kapakanan ng mamamayan. So yun. Yun pa lang latest. Ngayon lang ninyo binanggit po yan sa palatuntunang sa ganang mamamayan, Sen, na ang inyo pong tanggapan ay... Hindi kasi po pwedeng hindi nagpa- natin na itama yung mali. Opo, opo. Ako kahit sino yung makalabang ko pagkamali, talagang itatama ko yun. Oho. Lalong-lalo na kung ang nasasalaula na ay yung ating mga kababayan. Oho. Isip-isipin mo, pag-isipan nila ako ng ganon. Dahil nga, inilagay sila sa kalagayan na mag-iisip sa akin ng ganon. Opo, Eh, oo. samantalang hindi ko naman ginawa yon. Katungkulan ko na itama yon. Kahit saan kami makarating. Aha. Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino? Sige po. Direct. Sige pa. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way, way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Oho. Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi niya kaya nga sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ng ating exclusive economic zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state Opo. ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... Opo, doon niya pinasok yun. Yun ang sinagot- So pinagsama-sama po niya, para sa ganon, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, Aha. kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Oho. Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga Oo. yung mga sagot daw niya. Samantalang Sa mga ang tanong pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka Oo. para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maidodrawing talaga ang West Philippine Sea. Ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap nasagutin na talagang kung nga yung mga namriya, hirap na hirap siya pa kaya. Oh, yung kapitan. Oh, talagang hindi mo ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Oho. Doon niya kinuha yon. Oho. O, pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Kasi feeling niya, Sen, mukhang ano. Ito, pakikita ko, gawa niya ito.
Sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi Meron niya. doon tayo. Sige, ipakita niya sa... Itong ganito. Yes. Sige po. Ano po laban, sir? Habang... Sabi yan. niya, in geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya. Opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili nila? Meron na naman siyang tinutukoy dito eh. Gusto ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition ng geopolitics? Geopolitics. Bakit yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. In dirty, maruming politika. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman, i-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pinatutungkulan na naman siya. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipay niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson. Debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman akong sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila eh. May not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit. Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Bakit niya, ito tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa sa Twitter, X. An earnest appeal to Justice Antonio Carpio, Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan eh. Ang dami niyang gustong pagtakpan. Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft
Draft pa hindi rin. maliwanag, paiba-iba, hindi malaman kung saan tutungo. Aha. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para panabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge naman. Ano ba talaga? O, yun pala ang sinabi ni Senator Marcoleta. Sa aking palagay, hindi pwedeng palampasin ang ganito, yung maging direksyon namin. So, maghain ng ethics complaint. Kasi, hindi kasi pwedeng hindi natin itama ang mali. Yan na. Ako, kahit sino ang makalaban ko, kapag mali, talagang itatama ko yun. Lalong-lalo na kung ang naula na ang ating mga kababayan. Katungkulan ko na itama kahit saan man kami makakarating. Ayan, yan na kabibig. Kung saan man kayo makakarating, yan na ang sinasabi natin kabibig. Pagka may ganyan, Ito, na yan na kabibig. ito kahit hindi naman senador, di ba? Halak ka mga kabibig. Nagplano talaga yung Senator Marcoleta. Kasi may mga... So ano ang iyong komento mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.